Magandang araw sa inyo at welcome to my YouTube channel. Bali, Fukuda electric fan, stand fan to. Ang problema nito, yun, usual na nangyayari, hindi umiikot yung electric fan. Yan. Kung ikot man siya, napakahina. Lagyan natin ng electrical tape yung pinaka ano niya para makita nyo, tapos test natin. Yan, saksak natin para ma-check natin. Yan, select natin na i-on natin either 3, 1 or 2. Yan, wala siyang reaction, hindi siya umiikot. Gamit tayo ng tester at i-check din natin yung ginamit nating extension kung meron ba siyang dumadaloy na kuryente. Baka wala. Ayun, meron naman, pumapalo naman. Yan ang gagawin natin. I-test natin, tutulungan natin siyang umikot. Ayan, nahihina. Ayan, umikot siya ng malakas. Ayan. Nga lang, kapag nagpalit tayo ng speed, ayan, titigil na naman siya. Ayan, tuluyan nang hindi umikot. Ayan ang umikot talaga. Ayan. Hindi natin alam. Pero kung bushing naman to, dapat hindi yan iikot. Dahil kapag yung bushing naman yung napudpod, yan, kapag in-on mo, bigla siyang maglalak. Tapos kapag pinatay mo, luluwag. Ganun ang problema ng busher. Bushing, nabubulol ako. Tapos kapag capacitor naman may problema, kadalasan, humihina yung, yung ikot. Ikot siya pero mahina. Ayan, kapag capacitor. Sa sitwasyong ito, tingnan natin. Ayan, pasensya na sa ingay. Ayan. Check natin kung may alog. Ayan, wala namang alog, so ibig sabihin okay yung bushing. Kasi kapag pudpud na yung bushing, aalog yan. Kung yung tubo ay pudpud na o yung shafting na tinatawag, may alog rin yan. Alog din. Try na natin buksan. So yun guys, yan, hindi natin i-skip kung paano natin baklasin, dahil importante din yan, dahil sa mga gustong matuto. Ayan, makikita nyo kung paano ko binabaklas o bubuksan yung keys ng electric fan. Importante dyan, kumpleto kayo sa tools, dahil syempre kapag kulang ang tools nyo, hindi nyo magagawa ng maayos. Dito sa wire, konting ingat na lang, dahil baka maputulan kayo ng wire, mas lalong lumala yung sira. Basta wag nyo lang pure sign. Yan, Fukuda. Tapos yan yung model. Then yung power rating 40 watts, 230 volts and 60 Hz. Yan, samahan natin ng konting paglilinis yung mga alikabok. At kailangan din nating i-unscrew yung switch nitong electric fan para matanggal natin yung capacitor. Yung wire niya kasi naka sa silong ng switch. Ganun din yung screw niya, hindi natin matanggal kung hindi tatanggalin yung switch. Ito na natin yung capacitor. So yan yung spec niya, 1 microfarad lang ang capacitor niya. Puputulin na natin yung wire ng capacitor para ma-test natin. Ayan, balatan natin yung wire niya para may kakapitan yung tester natin, yung pin. Ayan, tanggalin natin yung insulator. Ayan. Maganda para madali kayong magtanggal ng wire. Meron kayong wire stripper, pero sa ganito, yan, tsaga-tsaga lang tayo sa cutter at saka long nose. Yan, test natin kung
Meron pa siyang ano, ayan, meron pa naman, mataas pa naman yung ano niya, resistance niya. Yan, ito ang gagamitin natin. Itong capacitor na to galing to dun sa ginawa nating unang electric fan. Ayos pa naman to eh. 1.8 microfarad, mas mataas na to. Yan, kabit natin. Ikot lang natin na maigi para maiwasan natin yung ano, yung loss connection, kasi kapag yan umuuga, nagkakaroon yan ng spark, umiinit. Yan. Siyempre pag umiinit, delikado. Tapos lagyan natin ulit ng electrical tape. Ulit na electrical tape lang. Importante matakpan lang yung conductor, yung wire. Tapos balik natin ulit yung switch at lagyan ulit natin ng tornilyo para yung switch kahit papaano hindi siya ano, kung saan saan na mapupunta kapag gumana yung electric fan, para safe din, hindi tayo makuryente. Yan, para steady lang siya dun sa kinalalagyan niya. Yan, test na natin. Ito, mataas na to yung capacitor, 1.8 microfarad. At yun, walang reaction pa rin. So ibig sabihin talaga ano, hindi, kahit taasan natin yung ano, yung capacitor, wala, hindi siya iikot. Ba't kaya nagkaganon? Ito naman matagal na tong ginagamit. Yan, taon na rin. Siguro mga 2 taon. Yan. Tulad din ng isa kaninang nakakabit sa kanya na 1 microfarad na capacitor. Same ano din siya, effect. Walang pagbabago dun sa ano, lakas ng ikot. Kailangan pa rin itulak o tulungan siyang umikot. Yan. Hindi naman ano, yung thermal fuse. Dahil kung thermal fuse, dapat hindi na siya gagana. Ito guys, flex ko lang. Makikita nyo yung rotor na yan. Pudpud ano. Pero hindi ibig sabihin, dyan ang gagaling yung problema. Walang epekto yan. At na-confirm ko na rin yan sa ibang nagagawa. So, lagyan natin ng langis yung foam. Yan, patakad lang natin, konti lang. Yung tama lang, pati yung kabila, yung foam, para yung bushing natin na tumagal pa. Tapos ito yung spec ng stator natin. At yun, binabaklas na natin itong stator at kukunin natin yung tanso nya. Tapos dadalhin natin yung metal nya dun sa ano, yung kinakapitan ng tanso para sample. Ito, tinis ko muna to, at yung nabasa ng voltmeter natin, ano na siya, halos sa short circuit, zero resistance na, kaya ganun, mahina ang ikot nya. Yan, yun, nakikita nyo maitim yung ano, yung dugtungan, pero normal lang yan kapag nagamit na ng stator. Yan, may itim yan talaga. Ang nakakapagtaka lang, bakit humina yung coil. Meron pa nga siyang ano eh, thermal fuse. Isa dyan, thermal fuse. Yan, tanggalin natin yung mga connection nya para malagari natin. Yan. Kinukuha ko yung ano, yung ano, tawag nito yung wire, kasi iniipon ko yan. Tapos bebenta din natin sa junk shop. So yan, gamit ang long nose. Yan, unti-unti natin tanggalin yung mga wire. Hindi naman siya napakahirap tanggalin. Magkano din yung 1 kilo ng tanso, diba? Ayan,
Nakuha na natin yung ating kailangan. Dadali natin yan doon pag sa swap natin. Yan, at yan din yung basihan ng ibibigay nila sa ating pamalit. So yun na, ipag-swap na natin doon sa tindahan. Yung luma natin ibinigay natin doon. Tapos ito naman yung binigay sa atin. Ang presyo nito nasa 190. Ayan. Kailangan talagang i-surrender natin yung para yun naman ang gagawin nila doon, lalagyan din nila ng panibagong wire. Bumili na rin ako ng bagong capacitor para sa kanya. Ayan, 1.2. Yan yung compatible dito sa stator nating binili. Mababa lang para hindi masyadong malakas sa kuryente. Siyempre pag malakas ang ikot, malakas din yan sa kuryente. Yan, test din natin yung rotor dito sa stator at swabing-swabe, sakto lang. Gaybilan ng buko ng mga pagitan na tipong pag sumayad ka, pudpud ka. Bali, i-test natin sa tester bago natin i-connect sa switch. Yun, given na po yung yellow ay capacitor. Yun, gagamit tayo dito sa linya ng capacitor para makita natin yung kung sino yung number 1, number 2, and number 3. Yung green ko common na po yan, yan yung pinaka common. Yan, naka-direct po yan doon sa wire. Tapos yung red, black at saka white, yan yung i-connect natin doon sa switch. Yan, inaalamin lang natin dyan kung alin dyan sa tatlo, yung 1, 2, or yung 3. Yan guys. So dito guys, medyo nahirapan ako dito sa tracing ng 1, 2, and 3 dahil hindi yung tester, wala sa standard yung reading. Bali ang pinagbasihan ko na lang dyan kung sino yung mataas at sino yung mababa para malaman lang yung 1 at saka yung 3. So yun guys, masyadong mababa yung resistance na nababasa nya. Nakaset na yan sa 100 ohms from 1k ohms na settings ng tester. So pag ganyan, ganun na lang ang technique ang gagawin. Kung sino yung mataas na resistance at saka sino yung mababa, tracing na lang ng 1 at saka 3. Syempre yung yung gitna, yan yung number 2. Tapos malalaman natin yan, madodouble check natin yan kapag inilagay na dun sa switch. Hindi naman siya masisira dahil syempre alam mo naman yung dilaw automatic sa capacitor, tapos yung green common. Yan, kaya hindi kayo magkakabaliktad pagdating doon. Dito lang ang sensitive dito sa red, black at saka white. Pero magkabaliktad ka man ng lagi sa 2 at saka 3, hindi naman masisira yung electric fan. Malalaman mo naman yan sa ikot. Pero mas maganda sana kung sa tester pa lang alam mo na kung sino yung 1, 2, and 3. So yun, kabit na natin. So yun, i-connect na natin yung dalawang yellow sa capacitor. Take note dito guys, kahit magkabaliktaran yung dalawang wire na yan na dilaw, okay lang. Hindi yan magre-reverse yung ikot ng electric fan nyo. Ayan. Kaya pares ng kulay niyan dalawang wire na dilaw. Ibig sabihin kahit magkabaliktaran yung connect sa capacitor, okay lang. Tapos lagyan natin ng electrical tape yung bawat terminal ng capacitor para sa ganun maiwasan yung disgrasya. Yan guys pala, makikita nyo yung sa wire natin na kulay red. Tatlo yung buhol. Ibig sabihin niya yung number 3. Kasi yung binili ko yan, tinanong din ako nung nagbebenta. Sabi niya, alam mo na ba dyan kung nasaan yung 1,
2 and 3. Ang sagot ko, itetest na lang. Ngayon, ibinuhol niya na lang yung wire to, para may guide na ako. Kahit hindi ko na siya is-tester. Yan nga lang, syempre, for vlog purposes. Kaya kailangan kong ipakita na true tester. Yan nga lang, hindi, mali-mali yung, yung reading ng tester. Pero, hindi naman tayo, masisira or hindi naman tayo didisgrasya sa pag-connect dahil may guide na tayo. Yan, susundan na lang natin yan. So, yun guys, naikabit ko na. Nahinang ko na. Test natin. Yun. Yan o. 2. And isa pa. 3. Oh, di ba? Stator nga ang problema. At kailangan kong i-unplug dahil yung mga wire sa nakikita natin, di ba? Ang hahaba. Hindi natin yan mailalagay sa sa housing ng ganyan. Dahil syempre pag umikot, sabit-sabit yan. Kailangan nating iksian. Yun ang gagawin natin. Iiksian natin yung wire. Yung sakto lang papunta doon sa switch galing sa stator. Ganon din yung capacitor. Masyado din yung mahaba yung wire na dilaw. Yan, aayusin na natin. Kasi kanina, test lang naman yun. Kung gagana ba o hindi. Dito guys, nagkamali ako dito dahil sinundan ko yung existing wire na white na nakalagay sa number 2. Tapos yung bagong wire pang number 1 pala na ilagay ko sa number 2. Yan, later ko na lang nalaman yan. Pero yan naman guys, hindi naman masisira yung motor niyan. Tapos itong green, ito sinasabi kong common, i-connect ko to dito sa wire papuntang plug, naka-direct siya. Tapos yung isang wire naman galing plug, i-connect ko naman dun sa switch. Yung wire from plug, yung kulay lavender, naka-connect sa switch yan. At ayun na nga, ito na finished product. Saktong-sakto na yung mga wire. Yan. Na natin, ibabalik na natin yung mga cover nya. Yan. Dapat mga ganyan lang para hindi masyadong messy, lousy, mga ganun ba? Whatsoever. Congratulations to myself. 1, 2, 3. Yun. Gumana, Panalo. Steady natin. Yun, select natin sa 2. Yun, gumana. Sa number 3, yun, gumana pa rin. Sa 0, ayun, perfect ang pagkakabit ng mga wire connection. Yahoo! Ayos na. Isa na namang nalutas na problema.